Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan. Alam nyo, kanina nag-check ako na aking G-Loan. May nag-pop kasi doon sa habang nag-Gcash transfer ako. Di ba nag-Gcash transfer ako? Tapos doon sa bandang ibaba, may nakita ako na G-Loan, avail now, ganyan-ganyan, or may eligibility pa daw ako. Ganun. Tapos pinindot ko, tapos nung nakita ko ganyan, meron pa akong pwedeng magamit na nasa 26,000. Alam niyo ba guys, nung pinindot ko yun, di may parang demo-demo, ito ipipindutin, ito ipipindutin. Alam niyo yun, sa Gcash. Tapos, nung i-avail ko na, 10,000 lang pala, tapos used up na pala. So, akala ko talaga may magagamit ako guys, pero wala naman pala. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung ating TikTok Pay Later na conversion, pati po yung ating GGives cash conversion. Sa Lazada din po, Lazada Pay Later conversion, meron din po tayo, available din po yan. Ngayon, ganito po mga kapatid, mga kaibigan, kapag kayo po ay nagpa-trade sa akin o nagpa-convert sa akin ng inyong, for example, TikTok Pay Later, kapag nagpa-trade kayo sa akin, hindi lang siya plain na tinitrade. Ano po, gumagawa tayo or may proseso tayong tinatawag na cross-checking. Yung express trade po natin sa TikTok Pay Later at saka GGives. Yan dalawang yan po kasi yung merong express trade. Anong ibig sabihin kapag express trade? Express trade, agad-agad, antimano, makukuha ang pera. Diba? Tsaka ang kagandahan po sa akin, pag nagpa-trade po kayo, any amount, pwede pong ipa-trade sa akin. Any amount. Yung iba kasi may minimum. May minimum na 3,000, may minimum na 5,000, may minimum na 10,000. Sa akin po, any amount, pwede po ninyong ipa-trade yan kay DJ Chico. Express trade po yung tawag natin dyan. Ngayon, ganito po. Kapag nagpa-trade po kayo sa akin, meron tayong ginagawang cross-checking. Bakit ko muna ginagawa yung cross-checking? Yung cross-checking po ay ginagawa ko para malaman ko kung yung katransact ko o yung kausap ko sa Messenger, yung kausap ko sa WhatsApp, is the same person na nagtatransact ng kanilang pay later o ng kanilang GGives. Nagets niyo po? Kasi pwede kasing naghahanap ka sa Facebook, di ba? Naghahanap ka sa YouTube, naghahanap ka sa kung saan-saan na pwedeng i-trade ang iyong pay later o GGives. May nakita ka ngayon na trader. Maraming ebidensya. Maraming proof na legit siya. So, syempre ikaw, dalandala ka, di ba? Ay, oo nga, dito na ako magpa-trade. Ang dami nagpapa-convert sa kanya, ang dami nagpapa-express trade sa kanya. Sa kanya na ako magpapa-trade. Kasi nakita mo ang daming nagpapatrade sa kanya. At nakita mo rin may mga nag-comment din doon na legit, dito na kayo magpa-trade. Ngayon, ikaw naman sa part mo, kailangan mong i-double check yon, di ba? So, kunyari na double check mo na. Talagang confident ka na sa kanya ka magpapatrade. Nagpa-trade ka sa kanya ngayon. Yung pala, yung pinagpa-tradean mong tao na yon, nagpapatrade lang din pala siya sa iba. Wala namang masama, di ba? Middleman po yung tawag doon. Anong masamang pwedeng mangyari? Hindi po kasi natin tiyak yung utak ng tao. Pwedeng siya yung kausap mo. Siya yung, kayong dalawa yung may ugnayan. Pinapatrade lang niya din yan sa iba. Paano niya ginagawa yon? Yung instruction galing dito kay kuya, ifa-forward lang niya dito sa kliyente. Ngayon, si kliyente, sunod lang yan ng sunod. Tapos, ang masaklap nito, etong si kuya, yung pinatrade na TikTok Pay Later o GGives, kanino niya ipapadala yung pera? Doon ba sa kliyente? Hindi. Ipapadala niya yung pera doon sa kausap niya. Kasi itong kausap niya, supposedly, ang dapat magpapadala ng pera doon sa kliyente. Kasi nga middleman ho. Nagets niyo po, merong middleman. So ngayon, dito sa akin, kay DJ Chico, bawal po ang middleman. Bakit? Prone po kasi yan sa scam. No? Bawal po sa akin mag-middleman yung mga trader. No? Bawal sila. Bakit? Kasi pwedeng pinadala ko na sa kanya yung pera, pero siya, hindi niya ni-remit yung pera sa customer. Pwera na lang, mas maganda ako abunuhan niya. Eh malimit ho, yung ibang trader, ang ginagawa ho nila, hindi naman nila inaabunuhan eh. Pag trader ka, dapat may pang-abono ka. 'Di ba? Kamukha po sa akin, ako po. May pang-abono po ako. Meron akong budget na nilalaan pang-abono.
Yung bang hindi ko pa natatanggap yung pera galing TikTok o galing ng GGives, pero kayo natanggap nyo na. Nag-aabono po ako. Meron pong tinatawag na cost of money. So merong cost of money po yun, kaya may bayad po magpa-trade, no, magpa-convert. May bayad po yun kasi merong cost of money involved. Hindi pa namin natatanggap yung pera, pero kayo po, bilang customer namin, kailangan nyo na ng pera eh. Emergency. Sabi nyo nga po, di ba, badly needed. Di ba, Uh-oh. gasgas na gasgas po yan. Papadala na namin kayo ng pera. Nagets nyo po yon. So kami, nagpaluwal, kumbaga. So, saan pumapasok yung scam ngayon? Doon sa middleman. Nagpaluwal kami kay middleman. Hindi namin alam na middleman siya, ha? Alam namin siya si customer, nagpapanggap siya. Ngayon, natanggap niya na yung pera. Si customer ngayon, ibablock na niya sa Facebook. Ibablock na sa Messenger. Ngayon, si customer na nag-avail ng TikTok Pay Later will go directly to TikTok. O di mayayari ngayon kung kanino mang transaction yun, kaninong channel niya ginamit yun. Si middleman kasi, pwede siyang mawala anytime. Bakit? Wala naman siyang business registration. Wala naman siyang certificate of registration. Wala siyang Department of Trade and Industry DTI certificate. Walang mawawala sa kanya, kay middleman. Nagets niyo po? Pwede siyang mawala, mag-block, mag-out, go somewhere. Pero yung legit na kamukha po namin, hindi kami pwedeng mawala basta-basta kasi meron kaming Certificate of Registration, BIR registration, meron pa kaming DTI certificate, meron kaming mga business na pinapangalagaan. Nagets niyo po yun. Kaya wag po kayong makikipag-transact sa middleman kasi yung mga middleman na yan, pwede silang maglaho, ibablock na lang ho kayo. Tapos ang mangyayari, yung customer na yon, kami yung gigipitin. O anong mangyayari ngayon sa amin, guys? O di yari na naman kami kay TikTok, mapapagalitan ho kami ng platform. 'Di ba? So, kaya nagko-cross-check po ako. Kapag magka-chat tayo sa Messenger, iko-cross-check ko po kung ang pay later ninyo ay legit na sa inyo o hindi. Meron po tayong mga pamamaraan na ginagawa at gagawin upang makatiyak po ako para sa kaligtasan ng mga tunay na customer na yung inyong pay later ay sa inyo talaga mapupunta. Na yung perang pinatrade po ninyo ay sa inyo po mapupunta, hindi sa ibang tao. Okay po ba yon? Kung gusto po ninyong magpatulong kay DJ Chico na i-convert into cash ang inyong GGives, ang inyong Pay Later, ang inyong Lazada Pay Later, click the link found in the comment section sa baba. O i-message nyo po ako sa YouTube channel na ito, DJ Chico. O sa Facebook page na ito, DJ Chico Arellano. I-message po ninyo ko sa WhatsApp din. Meron din po. Umiwas po kayong makipag-transact sa mga mapagpaimbabaw. Ano tong mga mapagpaimbabaw na to, guys? Ito yung mga sunod-sunod ang posting nila ng mga legit proof, yung mga proof na transaction. Kasi yan, yung mga yan, alam niyo po ba guys, nakaka-copy-paste po yan, napapalitan, nai-edit, no? Nai-edit po yan at pwede po nila kayong maloko. Sino po dito yung na-scam na? Sino po sa inyo yung na-scam na? Please type the word scam at magkano po yung na-scam po sa inyo. Please comment down below para makita ko po kung sino po kayo. Malay nyo, matulungan ko kayo, di ba? Na-scam na nga eh. So yun guys, yun po muna for the meantime. Kung meron po kayong katanungan, no, tungkol sa inyong GCash, sa inyong GGives, sa inyong TikTok Pay Later, may nagtanong sa atin, pwede daw ba yung disbursement hindi sa GCash? Pwede po bang sa Paymaya? Yes, pwede po nating i-transfer ang disbursed amount o yung pinatrade po ninyo, pina-convert ninyo sa Maya. Pwede pong sa GCash, sa GoTime, o kaya naman po ay sa bank account po ninyo. Pwede po natin yan i-transfer doon. So yan po muna for the day. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.